Sobrang init, ano ho? Umabot sa 40 degrees Celsius ang naranasang heat index o yung tinatawag nating damang init dito sa Metro Manila ngayong araw ng Huwebes. Kasabay ng sobrang init na panahon ang mga naglalabasan namang heat-related diseases at sa harap niyan, ano bang dapat gawin para makaiwas sa epekto ng napakainit na panahon? Erlo Bringas, magbabalita. Summer is real, kaya init is super real. Ganyan ngayon ang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Katunayan, sa Metro Manila ngayong araw, umabot sa 40 degrees Celsius ang init factor na nadadama lalo na mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sadyang napakainit yan kung tutuusin sa isang karaniwang tao na madalas lumabas ng bahay na posibleng mauwi pa sa heat stroke. Para maiwasan ang epekto ng tag-init, palagi ang pinapaalala rin ng health expert ang pag-inom ng tubig at huwag baliwalain ang epekto ng labis na pagbabad sa ilalim ng sikat ng araw. Sabi ng mga health expert, yung mga ganitong oras, yung paalas 12 na ng tanghali, ay isa sa mga crucial na oras, lalo na ngayon may naitatalang heat index dito sa Metro Manila. Kaya kung hindi daw talaga maiiwasan na lumabas ng tahanan, siguraduhin merong dalang pananggala sa init ng panahon katulad nitong payong. At syempre, magdala rin ng tubig na upang sa ganon, masigurong hydrated ang sarili at makaiwas sa anumang uri ng sintomas o sakit na posibleng makaranas nga ng heat exhaustion at heat cramps. Pero sa ilan, kahit pagaano kataas ang heat index, coffee is life, tulad ng freelance journalist na si Mike Francisco. Sabi ni Mike, kailangan niya ang kape at nagsisilbid din kasi niya itong pang power up para magising bago simulan ang araw ng pagtatrabaho. Pero kahit pa mainit na ang panahon, hindi bababa sa 5 cup ang naiinom niyang kape kada araw. Ang trabaho natin, alam niyo naman na minsan maaga ang dispatch natin, no? Medyo talagang kailangan natin din uminom talaga ng kape para labanan yung antok. Even though mainit, ginagawa ko naman yung pagkakape ko sa malamig na area. Nauna na yung pinahayag ng Pag-asa Weather Forecasting Center na posibleng dumalapang nararanasang init factor lalo na sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Kaya nagpayo sila sa publiko na iwasan ang matagal na paglalagi sa ilalim ng sikat ng araw. Sa panayam ng ESPN, sa palagay nyo sa isang health expert na si Dr. Jonathan Babsay, dahil sa delikadong antas ng init, ilang mga heat-related illness ang pwede raw maranasan tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. At kung di maagapan, maaaring umantong ito sa mas malalang senaryo. Pag summer, mainit, so very prone talaga tayo na ma-expose sa excessive na init. Lalo na ngayon, sabi nyo nga, narinig natin tungkol sa heat index. So ngayon, yung pagkakapareho ng heat cramps, heat exhaustion, tsaka heat stroke, ay lahat yun dahil talaga sa exposure sa mainit. Ang kaibahan lang niya ay para siyang step-by-step na process. So pwedeng ang una, heat cramps muna. Nagkakaroon ka ng cramps na nararamdaman dahil sobrang init ng katawan. Pag hindi ito naagapan, pwede itong mag-lead ngayon sa heat exhaustion. So ito na yung nagkakaroon na ng mga sintomas na sobrang tagatak ang pawis, medyo nanghihina na yung pakiramdam, may konting panghihilo ng kasama, nasusuka, sumasakit ang ulo. Pag hindi pa rin ito naagapan, ito na yung mas nakakatakot na next step, which is yung heat stroke na. So ito na yung parang kung baga sa kotse, medyo nag-overheat na talaga yung katawan. Sabi pa ni Bob Saay, nagpaalala din sila sa mga at-risk sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke na mag-ingat sa paglabas ng tahanan at siguraduhin na magagawang pag-iingat para makaiwas sa epekto ng matinding init. So sino po yung mga pinaka-at-risk? No? Tama po kayo, yun pong may mga karamdaman na sakit sa puso, may diabetes, sila po high risk talaga sila na magkaroon ng heat related na mga sakit. No? Kasama din po dyan yung ating mga senior citizens, yung mga bata. No? So ang mga bata po kasi hindi pa sila marunong minsan mag-control ng init ng katawan. Di ba? Mga magulang po, di ba? Lagi nating sinusuway yung mga bata na,
lagi kayong tumatakbo sa initan. Kahit nasa babad sa araw, takbuhan dito, takbuhan doon. So, at risk po talaga sila magkaroon ng heat exhaustion at heat stroke din po. Mga buntis, yan. So, sila din po, at risk din po sila. At saka lastly, yun pong ating mga athletes na nagtitrain under the sun. At yung mga workers po natin na babad talaga sa araw, kagaya po ng ating mga traffic enforcers, mga construction workers. Yan, sila po yung very, very at risk na magkaroon po ng heat stroke. Pero kahit pag coffee is life naman sa iba, kahit napakainit na ng panahon, tiniyak naman doon nilang nasusunod pa rin ang iba yung pag-iingat para makaiwas sa anumang heat-related diseases. Actually, sa loob ng isang araw, depende sa sitwasyon. Ang pinakamarami kong kape is around mga siguro 6 hanggang 7. Yan. Grabe siya. Oh, hindi kasi talaga mapipigilan yung kape kasi nga ayun yung pampagising sa atin eh. Kaya para ma-rehydrate ka, kailangan din talagang tubig. Actually, tubig and then buko juice. Ayan. Kasi importante, hindi nawawala yan sa akin everyday. Erlo Bringas para sa Batadag Agila, matatag, matapa, matapa.